Hello guys, good morning. Welcome to my vlog or our vlog my life after I lost my only child, my little one, my baby. Dito ako ngayon kumakain. Meron akong arroz caldo na leftover. So ito yung kinakain ko ngayon kasi hindi na mawala-wala itong sakit ko. I don't know what happened, pero keep going lang kasi wala naman tayong control sa mga pagdating sa ganitong mga problema. Anyway, nag-cancel yung kliyente ko. Actually, hindi naman sila nag-cancel, nag-move sila kasi sinasabihan ko sila kung if you're not comfortable to see me with my situation, na meron akong sipon, meron akong ubo, decision nila yon, hindi ako. But ako, I'm willing to work kasi I have to work. Kaya ko naman i-handle yung sarili ko. But the thing is, ayoko rin ma-blame na nakahawa ako. Actually, 2 weeks na akong hindi nagpipiti. Ako na lang nagpipiti sa sarili ko kasi nga, yung yung piti ko, ayaw kong makuha niya yung makapagdala ako ng something sa kanya ng virus kasi may mga condition din ng mga kasama niya sa bahay. So, I'm trying na wag na lang. Even my follow-up to my doctor, kinancel ko na rin lang for now. Since pahinga lang naman ito. So, nagpapahinga na lang muna ako. Pero mamaya, meron kaming kaibigan ditong dadalaw. So, makikipag hangout lang. Siguro magka-karaoke sila o kami chika-chika lang, ganun lang. So, yung mga comfortable lang kasi hindi naman I don't know kung how bad itong nararamdaman ko right now. Siguro stress lang ito dahil just to think about na I'm retiring to Philippines, para ba akong ngayon pa lang nalulungkot na ako, pero I have to. Kailangan ko talagang mag-decision para sa sarili ko kung ano yung the best para sa amin kasi my body is giving up. I'm not that old, kaya lang siguro bumababa yung aking tawag dito, yung aming immune system. Para bang lagi na lang kami may sakit. But anyway, ganun siguro talaga ang tumatanda. Madami din yung problema. Anyway, it's been 2 weeks na nga na may ganito akong hindi ko alam kung ano nangyayari. Naubos ko na lahat ng mga gamot ko, but still, But I can handle myself. Kaya ko naman kasi ako naman yung taong kahit may sakit, hindi naman ako nag-i-stop ng mga ginagawa. Hindi ako yung taong higa na lang. I have to keep going. Ginagawa ko pa rin yung mga chores ko dito sa bahay. Just like right now, I'm doing my laundry. Eto, time na. Hold on. Hello, good morning. Welcome to my vlog. It's me again, or our vlog my life after I lost my only child. Pasensya na kayo at medyo utay-utay itong aking vlog kasi may sakit nga ako. It's been a while na may sakit ako. Almost 3 weeks na akong ganito. So okay naman kasi yesterday I went to my doctor. Akala ko kasi ang itong condition ko, marami na akong ininom na gamot, but still hindi pa rin siya nag-okay. So just find out na meron na pala akong severe na asthma. Ngayon, siguro dahil sa bumaba na yung immune system ko, so yung mga allergy and everything, kami naman hindi naman kataka-taka na magkaroon ako ng asthma kasi that's history namin yan. I'm so glad na lang na hindi ako grabe, but ngayon it's getting worse. So actually ang pinaka-worst na nag-asthma is yung sister ko.
yung second from the eldest, yun ang talagang grabing may asthma. Just like my mom, kailangan niya ng oxygen, kailangan niya nebulizer. So, ayan nga, pinapakita ko sa inyo, naka-nebulizer na ako. Wala na akong choice siguro dahil sa, like I said, aside from getting old, syempre, andito na yung mga sakit-sakit na mga hindi natin ine-expect dumarating na. So, I'm sorry. Marami akong mga medication. Ayun siya, siya sa mga, wala akong magawa. Talagang ganun talaga. So, I remember yung mga medication ng nanay ko. Ngayon, kami na nga yung mga magkakapatid ang nagtitake ng mga yon. So, talagang kailangan na lang magbigay ng attention sa mga katawan natin. Kaya yung mga taong okay pa, habang bata pa, mag-enjoy kayo kasi hindi naman tayo laging bata. Kaya eto, marami na lang nararamdaman akong ano-ano. So, baram word, kala ko kasi may pneumonia na ako. So, okay naman pala, hindi naman siya pneumonia kasi wala naman akong wala naman akong fever. So, I'm assuming na I'm okay naman. Kaya lang, yun nga yung aking nag-worsen na yung aking nagkaroon na ako talaga ng asthma na asthma attack. Kaya hirap na hirap ako ubo ako ng ubo. Pero since nag-start na ako ng medication since last night, so medyo nag-okay na ako ng konti. Although yung breathing ko andyan pa rin. So meron na akong mga, like I said, mga medication na I cannot believe na magte-take ako ng mga ganyan. But like I said, hindi na ako bata. But anyway, hanggang dito na lang muna. Tapusin ko lang itong isang video ko para may upload ko na. Okay? Ito lang yung update ko for now. So, like I said, ingat lang sa lahat ng mga tao. Kaya ma-eliminate na naman yung paglabas ko ngayon. But I don't care. Lalabas pa rin ako para masana yung katawan ko. Kailangan kasi kung stay home lang ako talaga, hindi ako nakakalabas, para bang lalo akong manghihina. So, I have no choice but to keep going. Okay? So, continue. Hintayin nyo na yung next kong kwento. Tapusin ko lang ito. Okay? Bye.